Hello guys! Welcome ulit sa ating panibagong video. For today's video, pag-usapan natin yung mga dapat mong gawin pag beginner ka sa Cabal Infinite Combo or dito mismo sa game. Kapag baguhan ka, wala kang idea, wala kang knowledge sa Cabal, hindi ka pa nakapaglaro, first time mo maglalaro ng Cabal, so panoorin mo tong video dahil meron ako i-share na 6 na dapat mong gawin kapag beginner ka dito sa Cabal or dito sa mismong server. So, if you're new to this channel, syempre, don't forget to click the subscribe button and i-follow nyo yung ating page. Kasi pinopost ko naman to both social media ko sa Facebook and then YouTube. Dahil meron tayong mga viewers on both platforms. So, let's start with our number 1. So, ito number 1 talaga to sa kahit sa CBM PH pa, CBM Thailand, CBM KR or Korea. Palagi kong sinasabi, palaging number 1 to, yung spending correct and efficient items. So for example, ito yung tinutukoy ko dito. Agent shop. Common sense na lang kasi imagine mo bibigyan ka ng plus 15 ng Cabal. Ito. Ayan, bibigyan ka na ng ganyang item. Plus 10 na Shadow Titanium or Light Shoes, Outrageous 7%, perfect naman. And then may HP Steal per hit. Hindi ka na dapat bibili ng ng item na ganito din, ganitong level din. Kasi ang karamihan nakita kong mali doon last year sa 3 years kong paglalaro ng Cabal, from Thailand, KR and then CBM PH. Bumibili sila ng item. Tapos plus 10 lang. And ang ending, kailangan nilang i-plus 15 yon. So, ang worst case, gagamit sila ng mga perfect core para mag-plus 15. Para walang failed. So, dito may free ka naman. Huwag mo nang aksayahin ng panahon mo. So, sa pagbili ng bago. And then, maximize mo to. Lagi nyo i-maximize itong free set. Dahil hindi yan natatapos dyan. Bibigyan pa kayo ng Furious Fatal blah 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 ng GM. So, naabutan ko yun. Full set yon, armor and then weapons yon. So, talagang wala kang gagastusin. Even yung accessories, siguro yung mga rings na lang ang gagastusin mo. And sa pagpili ng rings, so for example, nandito ka sa accessories. So, rings. Punta ka sa rings. Low lang natin. Yan. Kunyari, farmer ka lang. Tamang farm lang. So, mapansin mo, 3,400 para lang sa Ring of Luck plus 1. Sa plus 2, 7,3. Sa plus 3, 455. Gems yan So, kahit dito lang tayo sa plus 2. And then, after nyan, hindi mo napapalitan yan. Hanap ka naman ngayon ng Critical Ring plus 2. So, paano pag load wala pa akong item or gems. So, tsaka natin pag-uusapan yan dahil may tuturo ako sa inyo para magka-gems kayo. So, eto pa lang, Critical Ring plus 2. So, dito ang question, bibili pa ba tayo ng Critical Ring plus 2? Syempre, hindi. Dahil bibigyan ka naman ng Critical Ring plus 2 ng game. Pero, syempre, maximize mo kasi yung nakikita yung green na spaghetti na yan at saka yung pansit kanto na yan, duration yan. So, ibig sabihin, durational items lahat na nandito sa ating mailbox. So, kailangan nyo i-maximize yung paggamit niyan. Kasi, once na bumili kayo at pumalpak, sayang ang ALS. Pero, hindi ALS ang gamit dito. Sayang ang gems, for sure. So, number 2. Ito, isa pa to. Save gems rather than ALS. So, bakit ko nasabi na i-save nyo yung gems rather than ALS? Kasi, nakita nyo naman yung item shop na kahit anong gawin natin yung search, yung force gem ang lumalabas. High and low lang ito guys. High and low. Wala kang makikita dito. For example, magbibend ka, item. Nyari, ito, ibend may item. Wala siyang other option na i-trade mo sa ALS. Talaga, ang trade mo ay gems. So, dito kailangan mo i-maximize na tama yung pag-vend mo and hindi ka lugi. Kasi gems, ito guys, gems ang pinag-uusapan dito, hindi ALS. So, yung ALS, may pakinabang pa rin siya dahil gagamitin mo siya dito sa skill book. Yan. Lahat ng skill book is recommended na ALS ang gagamitin.
Ayan, ALS, yan. Lahat yan, ALS. So, make sure mo lang na tama yung paggastos mo ng ALS. And yung sa ALS, meron tayong mga techniques dyan. And naituro ko na to way back 3 years and 2 years ago. So, kung babalikan mo lahat ng videos ko, mapapansin mo kung saan ako kumukuha ng ALS sa mga free items. So, number 3 on our list is know your priorities. So, yung priorities na sinasabi ko, list down mo kung ano yung kailangan mo talaga sa karakter. Kunyari, ang target mo ay kailangan ko kasi ng item loads pang farm para makatagal ako sa farm. So, priority mo yung item. Yung sapat na item na kaya mo yung certain dungeon. For example, ang papasukin mo lang, aaraw-arawin mo yung map part. Sample lang map part. Yung dungeons na dito. Sample lang, map part, ayan map part, yan. Low lang yan. So, 135. So, 270 gems. So, syempre, hindi ka naman siguro magpa plus 15 para lang sa map part. Common sense na lang. So, dito, light lang yung items. Pero, pagdating mo dito sa mga Mastercard B1F, ayan, yung mga FT1, kailangan mo na dyan ng tamang item. So, doon papasok yung quest items. So, ano yung quest items? Yung quest items loads is ito yung mga free items na binibigay pag tungtong mo ng level 100. So, may mga free sets ka pang ibibigay sa iyo ng GM. And also, sa quest mismo, which is yung Shine Guard. Yung nakikita mo na to, ayan, Shine Guard yan, loads. So, ayan, naka-Shine Guard siya. So, free set yan na plus 8. So, yun lang yung i-maximize mo and wag ka magpapalit basta-basta. And kapag nagpalit ka naman, dapat plus 15 na. Para hindi ka na mag-upgrade and maglalagas ng ALS at ng oras. So, yun yung kailangan mo talaga. For example, ang goal mo naman, level. So, wala kang pakialam sa set. Pumatay ka ng mobs na kulay red. Sample natin, kunyari ito nasa labas, di ba? Kunyari red yan, mag red mobs yan, atakin mo na, kumuha ng XP dyan kung puro level lang kailangan mo. And syempre merong S1, S2, S3 S1, S2 and then B1F, yung mga multiple mobs, yun yung i-aim mo para mag level ka ng mabilis. Tapos gamitan mo ng blessing bead. Syempre sa mo kunin yung blessing bead, syempre loads, binigyan ako ng GM meron jump blessing bead, yan gagamitin mo naman yan. Ngayon, may nakalagay na duration, ownership yan, 6 days. So, 6 days yan, Imagine mo paano ko naintindihan yan. Kasi kabisado ko yung Thailand dati, which is spaghetti din ang gamit na language. Or yan, nakikita nyo, noodles. So, kahit hindi ko na i-translate yan, naiintindihan ko yan. So, number 4, skills and upgrades. So, tulad na nasabi ko kanina, tamang combo, tamang upgrade. So dito guys, makikita nyo dito before kayo bumili, dahil kada mali nyong bili, malalagasan kayo ng ALS. So upgrade, dapat tama yung option mo. And meron ka dito skills. So sa upgrade naman, kung nanonood ka sa akin way back 3 years until na mawala ang CBMPH, maiintindihan mo yung meta build ng upgrade and yung skills na binibili ko sa mga character, kasi na-try ko na lahat ng character. So panoorin mo na lang yung mga previous video ko dito sa YouTube channel. So yung skills and upgrades, kasi maapektuhan yung ALS mo, and napakahirap ng ALS dito sa Infinite Combo dahil nga gems lahat ang ginagamit. So yun, number 5 on our list is yung join guilds and party in dungeons. So wag ka mag-feeling malakas, dahil unang-una free to play ka at hindi ka naman spender dito sa game, So sasabit tayo ngayon doon sa malalakas. Ngayon meron na tayong mga friends dito sa Delphini server na nag-invite sa atin na sumali ako sa guild nila. And syempre nintay ko lang kasi hindi ko rin alam kung paano mag-join. Pero meron ditong guild list and pwede ko na siyang salihan isa-isa. So may level 4, may level 3, may level 2. So yun, marami ka namang options. So 10 guilds ang pwede mo salihan dito, and then kung sino yung mag-accept, yun yung guild na kabibilangan mo.
So kailangan nyo guys, party and tropa sa pagda-dungeon. Huwag ka mag-feeling malakas dito. Dahil kung spender ka, sige, sa'yo na yung buong dungeon. Pero kung free to play ka, tulad ng character na nakikita mo ngayon sa screen ko, so mag-isip-isip ka. So number 6 on our last dapat mong gawin, no, as beginner is maximize yung presets, duration, and rewards. For example, ito, di ba binigyan ka, so meron kang 5 days para dyan sa critical ring plus 2. Pero kapag bumalik ka, ayan o, may duration yan sa mailbox. So 2024 September 5 may expire yan. Ibig sabihin mawawala yan ng September 5. So anong araw na ba ngayon? It's already August 29. So ilang days pa bago mag September 5. So ang diskarte dito, kukunin ko yan ng September 4 bago siya mawala doon sa listahan natin ng mailbox. Pag nakuha ko na yan, tsaka ako ngayon iintayin yung bagong papasok na preset, and uumusin ko ngayon yung 5 days na nakalagay dyan. Hindi ko lang sure kung 5 days, no, pero usually 5 days. Tatlo lang naman yun. It's either 1 day, 3 days, or 5 days. 7 days, swerte mo na nun. So yun, uumusin ko yun hanggang sa pumasok yung bagong set of items na free na bigay ng GM, and then yun naman ang uumusin ko sa susunod na buwan para yung susunod na papasok mas higher items na and nasa higher level na ako. So I hope na may naintindihan na naman kayo, no? And ganun pa rin naman yung tinuturo ko dun sa mga previous video o dun sa YouTube. Dito kasi sa Facebook kagagawa lang nito, and mas updated yun nasa YouTube dahil doon niya ako nagre-release ng video and tutorials regarding Cabal. So yun lang, and see you on the next video guys. Bye bye.